at lakas nito. Ang kanyang Gear 4 din ay nagbabago depende sa aspeto ng kanyang vulcanized na katawan ang kanyang gusto gamitin. Ang normal 4 pagkatapos ng i-activate ang Gear 4 ay kanyang tinatawag na bounce o Bountman. Sa form na ito, tumataas ng todo ang kanyang attack, defense, speed, at mobility. Meron din itong Tankman na kapalit ng speed at mobility, mas nagiging matalbog ang kanyang katawan sa punto na maging ang mga armament attacks ay hindi na gumagana sa kanyang katawan. At ang Snake Man. Dito, tinatanggal ni Luffy ang katangian ng gulong na makunat at matalbog. Kapalit nito, nagpo-focus si Luffy sa kanyang observation haki para makamit niya ang kanyang pinakabilis at hindi maiwasang mga atake. Ang Gear 2, 3 at 4 ay ang mga refleksyon na kayang gawin ni Luffy gamit ang kombinasyon ng kanyang determinasyon para manalo sa mga laban at imahinasyon para makamit ito gamit ng kanyang malagomang katawan pasalamat sa kanyang Gomu Gomu no Mi. Pero mukhang ang lahat ng ito ay hindi sapat para matapatan ng isang nilalang na tinatawag na ang the strongest creature. Sa harap ni Kaido, kahit na nilalabas ni Luffy ang lahat ng kanyang maisip na atake, kinakain lamang ito at binabalik sa kanya. Umabot pa nga sa punto na natalo si Luffy ng hindi lang isang beses pero 2 at 3 beses pa. Kahit na ganon, wala pa din sa puso ni Luffy na sumuko at dahil dito, na-awaken niya ang Gear 5. Sa activation ng Gear 5, may puting usok ang lumalabas sa bibig ni Luffy, nagiging malagoma ang kanyang buhok at ang kaganapan na ito ay kumakalat din sa kanyang kapaligiran. Bago naman mapansin ng lahat ng ito, ang una mong maririnig sa pagbabago ni Luffy ay ang kanyang kakaibang pagtibok ng puso. Ayon kay Zunisha, ang kakaibang pagtibok na ito ay ang sumisimbolo sa pagbalik ni Joy Boy, isang malametologiyang mandirigma sa nakaraan na nagbibigay ng pag-asa at kalayaan sa mga slaves. Ito din ang rason bakit ang pagtibok na ito ay tinatawag na Drums of Liberation, habang si Joy Boy naman ay kilala sa mga naniniwala dito bilang si Sun God Nika. Ngayon, ano ba ang koneksyon nito sa Gomu Gomu no Mi ni Luffy? Ayon kay Vegapunk, ang Devil Fruit na ang Gomu Gomu no Mi ay hindi mo mahahanap sa encyclopedia ng mga Devil Fruits. Ibig sabihin nito, ang Gomu Gomu no Mi ay hindi nag-exist. Sa katunayan yan, ang Devil Fruit na hawak ngayon ni Luffy ay ang mismong Devil Fruit na matagal nang hinahanap ng world government. Kaso nga lang, kahit na anong gawin ng Gorosei at ng world government, hindi nila mapasakamay ang Devil Fruit na ito. Yan din ang rason bakit nila tinago ang pangalan nito sa isang paramisya ng Gomu Gomu no Mi. Ang tunay na pangalan nito ay ang mythical Zoan na Human Fruit o Hito Hito no Mi model, Sun God Nika. Kung naalala nyo pa ang 3 anyo ng Devil Fruit, ang Zoan type ay nagbibigay sa user ng katangian ng hayop sa pangalan na ito. Ang Zoan type naman ay hindi limitado sa hayop pero maging sa mga humans. Isang example dito ay si Chopper na nakakain ng Hito-Hito no Mi. Dahil siya ay isang reindeer, nagkaroon si Chopper ng katangian ng isang tao tulad ng malakang pag-iisip at paggalaw. Ang mythical Zoans naman ay mga nilalang numula sa katang-isip o mitolohiya na pumapalibot sa buong mundo. Dahil isang Hito-Hito no Mi model Sun God Nika si Luffy, ibig sabihin na ito ay ang kanyang kapangyarihan ay ang pagiging ang personifikasyon ni Sun God Nika. Pagdating naman sa kapangyarihan na ito, ayon sa Gorosei, nagtataglay ito ng most ridiculous power in the world. Kung itatranslate mo ito sa Tagalog, ang ridiculous ay hindi ka panipaniwala o hindi kaya't nakakatawa. At ito ay nakikita natin sa bagong kapangyarihan ni Luffy. Ayun nga lang, ang most ridiculous power na ito, maging kung sino ba si Sun God Nika ay mga bagay na hindi alam ni Luffy. Kaya paano na na-awaken ang kanyang Devil Fruit at nakamit ang Gear 5. Balikan natin ang 4 na paraan para ma-master ang Devil Fruit. Ito ay information, special skill, experience, at will. Hindi nagkulang si Luffy sa determinasyon at ang pinakamalaking refleksyon nito ay ang kanyang Conqueror's Haki. Sa experience naman, ang Gears 2, 3 at 4 ni Luffy ay nakabase sa pagkakaala nito na ang kanyang Devil Fruit ay ang Gomu Gomu no Mi. Sa parang ito, malawak ang experience ni Luffy sa pagkipaglaban at ginagamitan niya din ng creativity ang kanyang mga techniques para maabot ang limit ng abilidad ng pagkakaroon ng isang katawan na gawa sa goma. Sa special skill, kung drawing ang sa Fude no Mi ni Kanjuro at medicine ang kailangan sa Ope no Mi, ang requirement naman para sa Gear 5 ay ACOC o Advanced Conquerors. Hindi makukuha ni Luffy ang skill na ito kung hindi siya nag-training kay Rinne para masterin ang kanyang Conqueror's Haki.
kung hindi siya sumailalim sa training ni Hyogoro at natutunan ang Ryo. At kung hindi niya nakalaban si Kaido at na-realize na pupwede yung palang ipasok ang iyong Conqueror's Haki sa iyong katawan para sa isang atake na kaya makapag-split ng langit. Ang lahat ng ito ay requirement para sa awakening, ang kulang na lang ay ang information. Pagdating kay Luffy, kahit na alam natin na hindi ito matalino, pataas naman ang kanyang fighting instinct. Ito ang naging rason bakit natalo ang mga kalaban na higit ang lakas sa kanya. Sa kaso ng kanyang laban kay Kaido, dahil sa pagkadesperado niya para manalo, kahit nawala na itong malay, gamit ang kanyang instinct, pinagsama niya ang kanyang kaalaman ng pag-infuse ng Conqueror's Haki sa kanyang katawan at ito ay kanyang ipinasok sa kanyang puso. Dahil naman sa kanyang experience sa paggamit ng Gears 2, 3 at 4, tila ba a second nature na kay Luffy ang pagka-apply ng ability nito sa kanyang buong katawan sa punto na nagbago ng tuluyan ang kanyang kapangyarihan. Ang resulta, tumibok ang Drums of Liberation at kanyang na-awaken ang tunay na anyo ng kanyang level 2. At ito nga ay ang kanyang tinatawag na Gear 5. Nagbabago ang kanyang anyo, ang kanyang color scheme ay naging puti, ang kanyang mata ay naging pula, at ang kanyang buhok ay nagkakaroon ng paikot na disenyo na makikita natin sa Devil Fruit ng Gomu no Mi o kilala natin ngayon bilang ang Hito no Mi model Son, God, Iga. Kung interesado naman kayo malaman ang kapangyarihan ng Gear 5 at isang God Iga, huwag kayo mag-alala dahil pag-uusapan natin yan sa ating mga susunod na video. Pero sa ngayon, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video. Kung natuwa kayo, huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe. Salamat sa panonood at sa ulitin. Peace!